Maraming tao ang hindi nakakaalam na bago pa man maging mga sikat na artista at K-pop idols, ilang Korean celebrities ang minsang dumating sa Pilipinas bilang mga estudyante. Hindi sila pumunta rito para mag-shoot ng drama o magdaos ng concert. Ang dahilan ng kanilang pagpunta ay simple lamang at iyon ay para matutong magsalita ng English. Isa sa pinakakilalang pangalan ay si Sandara Park. Bago pa siya maging miyembro ng 2-in-1 at isa sa pinakamalalaking K-pop star sa Asia, matagal siyang nanirahan sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Dito siya nag-aral, natutong magsalita ng English at Tagalog, at naging bahagi pa ng Philippine entertainment industry. Hanggang ngayon, kapag bumibisita siya sa bansa, hindi nawawala ang kanyang pagmamahal sa mga Pilipino dahil malaking bahagi ng kanyang kabataan at pangarap ang nabuo sa Pilipinas. Sunod naman ay si Nick Ho ng 2PM. Bago pa siya naging isa sa mga pinakasikat na idols ng ikalawang henerasyon ng K-pop, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-aral ng English sa Pilipinas bilang bahagi ng kanyang language training. Ang karanasang ito ang tumulong sa kanya upang maging mas kumpiyansa sa pakikipag-usap sa international fans at sa pagbuo ng kanyang global career. Kasama rin sa mga artistang may koneksyon sa Pilipinas si Park Min-young. Bago siya naging isa sa mga pinakamamahal na leading ladies sa Korean dramas, pinili rin niyang mag-aral ng English sa Pilipinas. Naging malaking tulong ito sa kanyang komunikasyon at sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga tagahanga sa iba't ibang panig ng mundo. Isa pang pangalan na madalas mabanggit ay si Lee Da-hae. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na aktres sa South Korea. Ngunit bago pa man siya maging international star, dumaan din siya sa proseso ng pag-aaral ng English sa Pilipinas. Ang kanyang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika ay naging malaking dahilan kung bakit naging matagumpay siya sa mga proyekto, hindi lamang sa Korea, kundi maging sa ibang bansa. Naiulat din na si Kim Bum ay nagkaroon ng panahon sa Pilipinas para sa kanyang language studies. Bagamat hindi ito gaanong nabigyan ng pansin sa media, ipinakita nito kung gaano kapopular ang Pilipinas bilang lugar ng pag-aaral para sa mga Korean celebrities at trainees na gustong mapabuti ang kanilang English skills. May mga ulat din na si Soo In-guk ay nagkaroon ng koneksyon sa Pilipinas kaugnay ng kanyang pag-aaral ng wika at kultura. Sa paglipas ng mga taon, ipinakita niya ang kanyang interes sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang na ang Pilipinas, kung saan napakalaki ng kanyang fan base. Ngayon, mas dumarami pa ang mga Korean students na pinipiling mag-aral sa Pilipinas. Ang mga lungsod tulad ng Cebu at Baguio ay naging kilalang destinasyon para sa English immersion programs. Marami ring entertainment company sa South Korea ang naniniwalang malaking tulong ang pag-aaral sa Pilipinas upang maging handa ang kanilang mga trainees sa pandaigdigang industriya ng entertainment. Kapag tinitingnan natin ang mga matagumpay na Korean celebrities ngayon, mahirap isipin na ang ilan sa kanila ay minsang naglakad sa mga kalye ng Pilipinas, nag-aral sa mga lokal na paaralan, at nakisalamuha sa mga Pilipino bilang ordinaryong estudyante. Ngunit ang mga karanasang iyon ang naging bahagi ng kanilang paghubog bilang mga artist at bilang mga taong handang makipag-ugnayan sa buong mundo. At hanggang sa kasalukuyan, nananatiling espesyal ang koneksyon ng Pilipinas at South Korea. Hindi lamang dahil sa K-pop at K-dramas, kundi dahil ang Pilipinas ay naging tahanan din ng mga pangarap ng ilang Korean celebrities bago sila tuluyang naging mga bituin na kilala at minamahal sa buong mundo.